hapon sa tanan. O salamatan ang buhing Ginoo nining kapunon nga yangata ka nato. Aron na kayo siyang pagasimbahon o pagmayaon. Alang sa pagsugod, magdukot na sa mga ulo, mag-ampun na diya sa Ginoo. Let us pray. Father God in heaven, mapasalamaton kami kanimo niningtag na sa kahaponon. Nahimo kami o Dios nga gitugutan aron ikaw masimba, mahimaya, kauban Ginoo sa imong mga kanakan ining maong lugar sa sinawilan ug ang akong pagampo Dios nga padayon ka magpalambo bisan pa man sa mga pagtuo sa amo Ginoo mga pagkinabuhi nga ikaw o Dios ang malipay, ikaw ang mahimaya, kauban Ginoo sa imuhang mga alagad nga imong gibutang ining maong dapit Ginoo sa sinawilan. Bless Ginoo, bisan pa man imong maminsay karon nga among pagatuan ako nagapangaliya nga ang matagpulong Ginoo nga amo Ginoo mapamlandungan karon nga takna kini maong among ikinabuhi sa matag usa namo ka mga kinabuhi hangtod Ginoo nga ikaw mobalik ning kalibutan. Bless Ginoo ang imong mapulong ug kining tanan kung giampo gisalig sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Ang atoang topic karon nagauluhan the man of example. Ang tao nga ehemplo or ang ehemplo nga tao. Job chapter 1 verse number 1 o verse number 8 mao nga atong text. Ingon pa sa verse number 1, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Verse number 8, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect man, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Now, Job is the man of example. Si Job mao ni ang tao nga maingon nato nga ehemplo. Now, when we're talking about example, mo ni ang imong tutukan, mo ni siya ang imong tan-awon sa imong kinabuhi. You have to follow this person in your life. If we want to glorify God, if we want to have a good, ginatawag na to, character, we must follow of what Job had. So si Job, nahimo kining usa ka ginatawag na to, ehemplo nga tao sa atuang mga karon nga kapanahunan. Now, can we tell some of our positive character? Unsa kay mga positibong karakter nga nasa tuwa? Makaingon ba ta, ako tong tao, pastor, nga himasayod sa pulong sa Dios. Ako tong tao, pastor, nga tag 30 minutos ang pinakamubo nako sa pagampo. Ako to ang tao, pastor, nga magpadayon gyud sa pag-alagad sa Ginoo. Ako to ang tao, pastor, nga muday gyud sa Ginoo sa tibok na akong kinabuhi. I know that some of us, or all of us here, we have different positive characters. Amen? Natay nakadaiya. And then we need to develop that. Kung atong tanawon, kung asang bahina, na pwede pa natong buhaton para sa imong pagsimba, sa imong paghimaya sa Dios, nga mo'y nagluwas kanimo igsoon gala. Now, Job's character according to God Himself. Kuya kani ba? Kay ang Bible, it is the Lord's description to Job's life. Ang Ginoo mismo mo nagingon na this is the man, this is Job in my sight. Mao ni si Job sa akong pananawan. Mao ni si Job sa akong mga mata. Unsa di ay ang description sa Dios? Number 1, mao ni atong punto number 1, Job was perfect. Now, when we're talking about perfect or perfectness, mao ni ang tao nga nagabuhat gyud sa mga butang nga sa diin ang Dios mao mahimaya siyang kinabuhi. It doesn't mean nga si Job dili na siya masayop. Perfect means whole, complete, and pure. So kung ang lain magud nga kahulugan sa perfect sa dictionary kanang no error, no mistake, sabot dili na siya masayop, dili na siya makasala. Ang kun kato nga kahulugan ang imong kuhaon. Pero kung ang imong kuhaon nga kahulugan dito is means whole, complete, and pure, it means nga mao ni siya ang tao nga para sa Dios sa pangkinatibuk-an, no? Nga pagtan-aw sa Ginoo kaniya, tao nga malipay gyud ang Ginoo. Now, we can look on ourselves now. Kung magtan-aw ang Ginoo sa atong kinabuhi,
Palipay baka ang Ginoo kanato. We can ask ourselves and we can look on ourselves. Lord, when you look at me, unsa ka Lord ang imo pong pagtan-aw kanato? Unsa pud ka Ginoo ang description nimo para sa kong kinabuhi? Only Jesus is sinless, but Job described as by God as perfect in His sight. So si Jesus lang ang way sala, pero si Job i-describe sa Dios nga usa ka putli nga tao sa iyahang mga mata. Meaning Job is so matured. When it comes to service, Job is so matured. Why service sigurong palampason ni Job? Why prayer meeting nga palampason ni Job? Why pagbasa sa pulong sa Dios matag-adlaw palampason ni Job? Job, in all of his life, usa ka tao nga perfect in the Lord's eyes, mga kaigsunan. Job is the man of example. Mao ni ang tao nga angay tularan sa ating kinabuhi. Now look at this, verse number 8. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth? Now look at this. There is none like him in the earth. For all the people in the world, pag-ingon sa Ginoo kang Satanas, Hoy Satanas, nakita ba nimo si Job dito sa kalibutan? Why sama kaniya sa kalibutan? Siya na ni ang tao nga perfect na tao. Wa po ningon Satanas sa Ginoo, Oy Ginoo, sayop ka. Si Job dili perfect. Yana ba ang pulong sa Dios? No. Why? Because even Satan was ginatawag nato nga convinced nga ang gingon sa Ginoo about Job is true. Hello? Amen. That Job is a perfect man. He's a perfect guy in God's eyes. Morning tao nga angay sundon sa matatusan nato gamang kinabuhi. And we can examine ourselves right now, right there. Right here. Nga atong tan-awon ug pangutan-on unsa pud kahay pagtan-aw sa Ginoo kanimo ingon nga nagmalagad kaniya. So, do you have any example of perfection? Haba tayo na example nga perfect ko sa prayer, perfect ko sa service, perfect ko sa Bible reading. Diyan pagka-perfect nga, wa man gani goal, wa may target. Nga every day I want to read one chapter a day. Every day, one chapter a day. Every day I want to read one chapter. Di na kay target. Katanaw ni mo na nga throughout the month, perfect ba? Hello? Mag-set mo goal, mag-set mo target, and then you have to check unsay imong gihimo para dana. Ug unsa po'y natabang ana sa imong when it comes to Bible reading, unsay gihimo sa Dios imong kinabuhi. Sa sige nimo basa sa pulong sa Dios. Ang pangutana, kung lahi ang ato ang gisigig basa, ang pangutana, basin lahi ang gitagaan nato value sa atong kinabuhi. Do you remember our topic last meeting? Last prayer meeting? Yes. Hello? Yes. Unsa man to? The value of values. Last prayer meeting. Measuring the value of values. So ang pinaka-highlight dito, what you value will shape your character. Kung unsa to'y gitagaan nimo value sa imong kinabuhi, mo ning muhulma sa imong pagkatao, sa imong pamatasan. So kung nag-value ka nga ang Bible reading bugat gyud sa imong kinabuhi, mo shape na sa imong nga di gyud pwedeng di ka makabasa sa pulong sa Dios because it will shape your character. It will shape your personality. So you have to value the eternal things, which is the things that will give glory to God's eyes. Amen? Amen. Punto number 1 na to. Number 2 ta, punto. Another God's description to Job is Job was upright. What is upright in the dictionary? Upright means always behaving in an honest way. Now, when we say honest way, si Job usa ka tao nga matinud-anon. Tao nga kasaligan. Nganong kasaligan? Tungod kay matinud-anon nga tao. There is no lie, there is no deceit in his personality. Dili ni siguro siya kabalo mamakak. Dili siguro ni kabalo siya mangilad. Hello? Amen. So tao nga matinud-anon, tao nga nagatsulti kung unsay kamaturan.
taong nagabuhat sa mga butang nga sa diin kaayuhan sa mata sa Dios o sa katawhan nga ang gialagaran mga kaigsunan. Another meaning, having high moral standards. Job exhibited a strict regard for all that was morally right. Exhibited a strict regard for all that was morally right. Kumbaga murag mo siguro yung tao, kini. Mao ni ang insaktong buhaton ko ni. Mao ni ang tamang mga butang nga kinahanglan ako imon, himuon ko ni. Mao ning mga butang nga malipay ang Dios, ako ning buhaton para malipay ang Dios. Exhibited a strict regard for all that was morally upright. He was honest, just, and honorable. Matinud-anon, matarong, o dungganon nga tao. He lived in accordance with the will of God. Nagpuyo, nagkinabuhi, sumala sa kabubuton sa Ginoo siyang kinabuhi. Job was upright. Now, can you speak some of your uprightness before God? Unsa kay mga uprightness nato tubangan sa Dios? Now, we can ask ourselves, are we honest before God? Mga honest ba ta tubangan sa Dios? Kung naa ba ipiyal sa tua, masaligan ba ta? Kung naa ba ihatag ng mga tahas sa tua, masaligan ba ta? Are we the person na ang Ginoo makasalig sa tua? If any works in the church, if any works in the house, if any works in the school, kita ba tong Kristohanon na masaligan sa Ginoo? Like Job. Job was an upright man. Number 3, Job feared God. Madukon sa Dios. How do you explain about the person who feared the Lord? Saan niyo pag-explain sa taong nahadlok sa Dios? Ato ba ning tao nga, oy Lord, ay pakita na ko Lord. Nahadlok ko sa imong dagway. O ba ning pagkaingon nga, Job feared God. Nahadlok siya sa Dios. Now, ang pagkadlok sa Dios mga kaigsunan, wala ingon sa verse 20, from verse 13 down, no? Verse 13 to verse 19, ang nitabo sa kinabuhi ni Job, gikuha sa Ginoo tanan. Tanan niyang mga kabtangan, tanan niyang bahandi, pati ang niyang mga anak. Ingon sa balahang kasulatan, si Job ang pinakakwartahan, pinakadato nga tao sa ilang lugar, sa ilang nasod niadtong panahon. Gisgutan pa lang ang hayop ni Job, wala isguti ang yuta, wala isguti ang kwarta nga napanagyan ni Job. Pero ang Bible nagaingon, hayop pa lang ni Job. Ingon sa balang kasulatan, si Job na ang pinakadato sa sa sidlakan ni atong panahon na mga kaigsunan. But God took all of those substances. Gikuha to sa Ginoo tanan. Gipatay pa sa yawa ang pulo ka anak ni Job. On the spot, just in a moment. Could you imagine? Pulo kalungon ang nakahaya sa isa lang kapanimalay. Hello? Amen. But when God took all those things from Job, this is what the Bible says. In verse 20, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. Now look at this. Job has no substances anymore because God took all of his substances. Wa na say bandi, wa na say kwarta, gikuha tanan sa Dios. But when God did it, even sa Bible, Job worshiped. Amen. This is the man who feared God. Wa siya nakadlok nga unsaon na nako ni pagkinabuhi. Wala naman ko'y bandi, wala pa ang akong mga anak. How can I live this? How do I live? But Job said, Job worshiped God. Amen. He worshiped the Lord. Hindi ringon niya, unset, ringon si Job sa iyang pagsimba sa Diyos, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither.
The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ingon ni Job, hubo kong tao ni ng kalibutan na, hubo usap kong mupanaw. Ingon niya, wa ko'y gibit-bit, wa ko'y gidala, sa pag-anin ako ng kalibutan na, bulahan ang ngalan sa Ginoo. Ang Diyos ang naghatag, ang Diyos ang mabawi, dalaygon ang ngalan sa Diyos. Would you imagine this kind of person? A person who is very, very God-fearing. Kita ka ha, buhataan lang siguro ka sa kalibo, maglalis na ka sa Ginoo. Pasing mamanikas pa siguro ka. Kapit mo, Ginoo, sige mo tatagsimba. Wala pa niya atuan sa kalibo, nga mora rin din, pangbayad na ito ni project. Wala pa yun. Pero si Job, everything he has. Wala, pati pa, iyahan. Yet, Job worship. This is the kind of person na angay tularan mga kaigsunan. Amen. The man of your God. Amen. Last point. Job skewed evil. Skewed. This one of skewed evil. Skew means to avoid something, especially because you do not think it is right, proper, and etc. Pag wingon gani ka skew, buot pasabot anak, maglikay ka. Imong likayan. Labaw sa tanan, kung pagtanaw nimo nga dili tama. Okay. For example, inani, nakakita ka o ginatawag na to bag sa usa ka babae nga iyang nabiyaan. Kunya among bag, nakita nimo nga naa pagid pitaka. Ilang pitaka nakita pagid nimo nga naa pagid siya sulod nga pitaka gyapon. Kunya pagkakita mo sa pitaka na po sulod nakita mo nga naa gyapon pitaka. Kunya ang mong pitaka dito nimo nakita nga naay kwarta. Pagkabiya atos babae, bisa nakabalo ka nga mali. No? Kung dili ka musuon kang Job nga maglikay og sala, imo tungkwaon siguro ang bag ug imong taguan ug imong dalaos mong balay. Ug ang kwarta, palit nimo og lipstick. Bulbos. Ha? Palit mo kusyon. Pero kung tao ka nga parehas kang Job nga nagalikay og dautan, pagkakita nimo itong nabiyanoy miss, oy misis. Miss, nakapagkatubang oy misis di ay. Kaya pagtanaw nimo mag-misis mo na ini. Sige, oy chicks. Pagtanaw kay chicken naman, oy chicken. Iuli nimo. That's the person nga naglikay og sala. Hello. So kung naay makita nga dili imo iuli, amen? Amen. Because you are avoiding to commit sin before God. You are avoiding to commit evil. Now, what situation do you belong that you must decide to skew it? Sana ba yung senaryo na to? Wala pa. Or mag-ampo pa ta? Lord, tagay kong senaryo nga nato, Lord, kung magkalikay ba ko dili? Dako-dako ah. Ipon ito naghanap ang pitaka, gisod mas pitaka. At ba pagkagtanaw ba? Pag yun, sabi na rin mo kwarta, pitaka pa mangyapon. Ingon sa 1 Peter 3:11, let him skew evil and do good. Let him seek peace and ensure it. Let him skew evil and do good. Di kayi ang dautan, pagbuhat og tama at tubangan sa Diyos. We are God's children. We are bought with His blood. He died in Calvary just to save you, just to save us. Then we should not put Jesus Christ into shame. Ang Ginoo nga nasa mong kasing-kasing, dili dapat maulawan. Amen. Skew evil and do good. Di kaya ng dautan og maghimo og mayo. Let him seek peace and ensure it. 1 Peter 3:12, for the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayer.
Ingon din mga kaigsunan, and his ears are open unto their prayers. Ang mata sa Ginoo iyang gibuka, iyang naa sa mga matarong, ug abli ang iyang intulungo, abli ang iyang mga dalunggan sa tanang mga pag-ampo sa iyang mga kanakan. But the face of the Lord is against them that do evil. Folks, it is better for us to eschew evil and do good. Take us. Amen? Romans 12:9. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Abhor that which is evil. Di kayi ang dautan. O buhata ang maayo sa imong Ginoo. In that deeds, ang Dios nga imong isimba mao ang malipay kay maya nga tan-aw sa Dios. Final challenge. We can give grade to our personal life before God. Again and again. Nagaig grado daw ang imong kaugalingon sa tubangan sa Dios. It comes to prayer. Pila ka ang grado sa imong tubangan sa Dios. Kaya nung ka 1 to 10, Lord 10. Ay, kitra di ay. Ay, di Lord 10, mura. You can give grade to yourself before God. We can ask this question. Is God can count me perfect? Pwede ka mangutana, Lord, kung sa imong pagtanaw na ako, kung sa imong pag-ilan ako, Lord, perfect ako, tao ka ko nga putli, full in your eyes. Am I upright before God and the people? Tao ba kong honest, atubangan sa Diyos? O atubangan sa tao? We can ask that question sa our life. Do I fear God in my daily living? Nahadlok ba ko sa Dios sa akong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi? Sa akong pag-eskwela, sa akong pagpuyo, ingon nga anak sa Dios? Ingon nga naggiluwas sa Ginoo? Ako ba tong tao nga naikahadlok sa Ginoo mismo? Will I eschew evil and cleave which is good? Nagalikay ba kong sala, dautan? O ako bang ginapakikubanan kung sa'y maayo, kung sa'y tama? Ako bang ginahimo ang insakto kung tama sa tubangan? Kamigsunan, these questions, ikaw lang ang Diyos nimo. Job is the man of exact. Paluhin. I know, malipay sa Panginoon ay isimba, buwas kanimo, Father, salamat sa inyong tulong na imong Ginoo padangat karong matagna na imong gatagan mo Lord tao nga angay na mosundo, angay na mo Ginoo tagaan og pagtutok ug pinaagi niya na o Ginoo amo ang mo usab sa among kinabuhi nga makalipay sa imong ngalan o makahimaya o Dios kami. Bless Ginoo bisan pa man among mga prayer request for today. Abli mo ilumog dugang among mga pangako o Dios. Swaga imong iglesia sa Nawilan, bisan pa imong mga kanakan, mga katawan Lord imong mga lugar. Now Lord nga sila makaangkon gyud sa kaluwasan, sila Ginoo makadawat sa kinabuhing dayon ug bisan pa man Lord may pulianan sila diya sa imong dapit sa kalangitan. Ikaw, Ginoo, ang among sibawon, panayon ikaw ang among himayaon, sa mga isang ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.